iPhone 15 brand new, basag agad. Sarap bumili dito. So, today is February 22 and paalis kami ni Sisi. Ayan, nag-withdraw muna siya. And we're going to Market Taguig para ipagawa yung basag niyang iPhone. Actually, hindi naman basag yung LCD niya. Kailangan lang siyang i-reglass. Naghanap siya ng papagawaan and sa Market nga yung pinakamalapit sa amin. Dalawa lang kaming babiyahe para mas mabilis. So, nandito lang kami sa BTX. Nakakatuwa tong terminal dito, no? Sobrang easy na lang ng buhay namin. Matagal ko nang gustong ipakita to sa inyo, pero kapag nagbabiyahe ako, hindi naman ako nakakapag-video. So, dito kami sasakay ng bus papuntang Market. So, isang sakay na lang, hindi na kailangan mag-ilang biyahe. Before kasi, yung matagal na, usually sasakay kami ng jeep pa tenement and bago pa Market. So, dito, kailangan mong gumamit ng Tripco card. Hindi ko sure kung ano pa bang ibang mga biyahe dito. Hindi ko natignan. So, eto, nandito na nga kami sa bus na sasakyan namin. Eto kasing iPhone ng kapatid ko, wala pang 1 taon, binagsakan na ni Baby Seed ng Aqua Plus. Ayun, saglit lang ang biyahe dito papuntang Market. I guess wala pa yatang 30 minutes. Depende na rin siguro sa traffic. Kaya nandito na kami agad sa may Market. Malapit na nga lang din pala to kay Mama, pero wala naman sila dito ngayon, nasa Bicol sila. So sanay na rin naman kami dito sa Market kasi nga madalas din naman kami pumunta dito pag nandun kami kay Mama. So medyo familiar naman na kami dito sa place. Nakakatuwa dito sa labas nila, merong ganyang mga rides for kids, may mga upuan, pwede kang tumambay. And marami ka pang mabibili dito sa labas, mga pangpasalubong, etc. So, nag-video nga kami dito sa labas para ipakita kay Mama na nandito kami ngayon sa Market. So, yung pupuntahan naming papagawaan ng cellphone ni Sisi is nasa 4th floor. But before that, sabi ko mag-CR muna kami kasi naiihi ako. So, ayan, outfit check muna tayo. Very comfy lang yung suot namin. Wala kasing ibang mahanapan si Sisi na pwedeng mag-reglass ng kanyang iPhone na malapit sa amin. Meron siyang tinitignan na pagawaan sa Cavite, pero nung chinat niya, hindi pala sila nagre-reglass. And I think yung other one na tinitingnan niya kung saan pwede magpagawa is sa Green Hills pa. Luckily, nakita niya dito sa Market. Nakita niya sa FB, nag-inquire siya, nag-message siya, and yes, nagre-reglass nga raw sila ng iPhone. So, dito sa 4th floor, sa Telco Hub, so nandyan yung John GSM. Kachat na yan sila ni Sisi earlier. By the way, mga 3 PM na yata to, past 3 PM or magpo 4 PM. So, ayan, pinakita na nga ni Sisi yung phone niya. Sabi naman ni Sir dito, titingnan pa rin niya kung pwedeng reglass lang or kailangan na rin talagang palitan yung buong LCD. Kung LCD lang daw yung papalitan, of course kasama na nun yung glass, mabilis lang yun. Pero kung reglass, sabi niya abutin ng 4 hours. So, luckily, intact pa naman yung kanyang LCD, buo pa. So, nag-reglass na lang. So, yun nga lang, maghihintay kami dito ng 4 hours. Kaya, naglibot-libot muna kami. Sabi ko nga, ayokong mag-ikot-ikot dahil wala akong money. Kakabili ko lang ng bagong phone and wala talaga akong budget. Tapos, dito kami unang nabudol sa kiosk ng Katingko. Wala talaga ang budget right now. So, 2 ointment lang yung nabili ko. Ang haba ng oras ng ipaghihintay namin, kaya nagpaikot-ikot lang kami dito sa may Market. Tapos, ayan, pinamerienda naman ako ni Sisi. Bumili kami ng fried noodles with cucumber lemon juice. Sobrang favorite namin ni Sisi ang fried noodles. Madalas kapag lumalabas kami, ganito yung kinakain namin. Ayan, umupo lang kami somewhere dito sa may gitna ng Market. Meron dyang mga ganyan hagdan. Pwede mong upuan, pwede mong tambayan, and dito kami kakain. So, for dalapangs na nga muna ang mga person, pero parang 15 minutes pa lang rin ang lumipas. So, sabi ko nga tambay muna kami sa labas para lang mag-ubos ng oras. May mga mauupuan dito sa labas na pwede kang tumambay. Ayan, may mga rides for kids. Nung magsawa kami tumambay dyan, niyaya ko si Sisi dun sa parang playground na nakita namin kanina. Dito sa parang side ng Market. So, pumunta kami dyan. Hindi ko alam na merong ganito sa Market. Ngayon ko lang napuntahan to. And meron dyang mga guys na naglalambaras. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa ginagawa nila. I think free naman na pumasok dito. Ayan, may mga rules nga lang sila dyan. So, ayan, nakakatuwa. Kung may mga kasama pala kaming mga bata, pwede namin silang paglaruin dito. Wala lang, tingin-tingin lang kami dito, paikot-ikot kasi nag-uubos kami ng oras. Gusto nga namin sanang magkape, pero Starbucks lang yung nakita namin dito. Wala lang pera ang mga tao. Ang mahal pala magpa-reglass ng iPhone. Nung talagang wala lang kaming magawa, bumalik na kami dun sa shop. Pinapagawaan ni Sisi ng phone. Lowbat na rin yung phone ko, so magcha-charge ako dun. So, dun na kami naghintay, and I think mga past 8 PM na nung matapos, and ayan, papalabas na kami. Sabi ni Mother, hanggang 5 PM lang daw yung bus dito pabalik sa amin sa Alabang, pero buti na lang chinek namin, and yan, nasa bus na ulit. Grabe, sobrang tagal ng pinag-intay namin, pero worth it naman kasi finally okay na ulit
yung iPhone ni Sisi. Good as new na ulit. And luckily, hindi nasira yung LCD. So, nireglass lang talaga yan. Eto nga pala yung itsura niyan kanina bago yan ipagawa. So, siguro ilagay ko na lang sa kung saan ko pwedeng ilagay yung Facebook page ng John GSM. Just in case gusto nyo ring magpagawa. Mukhang magaling si Sir doon na gumagawa. Ang daming nagpapagawa sa kanya and mostly mga iPhone din talaga. Okay din kausap si Sir and mai-recommend namin sila sa inyo. So, nasa 4th floor nga sila ng Market. So, I guess that's it for this vlog. Ayan, pauwi na kami. Siguro mga 9 PM na kami nakarating sa bahay niyan. So, yun lang. Thank you for watching. Bye. Don't forget to love yourself.